Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-22 sa buwang ito ng Agosto taong 2024. Ako pong muli ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Sa ngalan niyan siyempre na nag-iisang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig po ng bansa sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ 882 at siyempre maging sa iba't ibang panig po ng mundo sa pamagitan po ng Facebook page at YouTube channel ng DWIZ. At tayo po ay napapanood din simulcast sa LUTV Channel 23. Pwede po kayong sumama sa ating talakayan ngayong umagang ito. Ang atin pong pag-uusapan ay may kinalaman sa long weekend. Sinimulan na yan natin actually kahapon dun sa ginagawang paghahanda ng Toll Regulatory Board para matiyak na magiging smooth yung biyahe ng ating mga kababayan na pauwi po o na magbabakasyon sa iba't ibang lugar sa bansa in lieu with the long weekend. Pwede po kayo magpadala ng komento sa ating pong Facebook page o kaya po ay meron po tayong text line na pwede nyo pong padalhan ng mensahe. Ayan, yan po ay 0999-376-6768. Nakuha yung palang bukod pala sa Bulkang Taal, yung Bulkang Mayon nagpapakita rin ng mataas na aktibidad. Dahil ayon po sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nakapagtala po sila ng mataas na antas ng sulfur dioxide o asupre na galing po sa Mount Canlaon. Sa advisory po na inilabas ng PBOX kahapon, umabot po sa 6,720 tons per day ng asupre ang ibinuga ng Canlaon. At yan na raw po yung ikalawang highest emission ng sulfur dioxide mula sa Canlaon na naitala ngayong taon. May napaulat na masangsang na amoy ng asupre sa ilang barangay sa La Carlota City at La Castellana sa Negros Occidental. Nakapagtala rin po ang PBOX ng 15 volcanic tectonic earthquakes sa Canlaon. Kasabay po niya na ang paalala po ng PBOX sa publiko na nananatili po ang Alert Level 2 sa Canlaon at yan po ay nangangahulugan ng posibilidad ng explosive eruption o hazardous magmatic eruption dahil po sa paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. At patuloy pa rin na minomonitor, inoobserbahan yung Taal Volcano at muli nga pong nakapag-observe ng VOG o volcanic smog ang PBOX doon sa Bulkang Taal. Yan po ay batay sa monitoring po ng PBOX nitong August 21. Kahapon po yan. Nagbuga rin po ang Taal ng 5,128 tons per day ng sulfur dioxide at may naobserbahan din na upwelling ng mainit na volcanic fluid sa main crater lake na nagdulot po ng VOG. Kaya kung kayo po ay nasa lugar na posible pong apektado nitong volcanic smog o VOG, ang payo po ng mga otoridad, kayo po ay magsuot ng N95 mask para maprotektahan po inyong mga sarili mula po sa masamang epekto ng volcanic smog. At dahil nga po dyan, nireport ng DepEd na milyong-milyong estudyante yung naapektuhan dahil po sa kanselasyon ng mga pasok ng magkasunod na araw nung Lunes at Martes. Sana naman po gumanda-ganda ang sitwasyon itong dalawang bulkan na ito na minomonitor po ng PBOX. Marami tayong pag-uusapan at tatalakayin ngayong umagang ito. Particularly nga po yung paparating na long weekend. Ano ba inyong mga plano sa darating na long weekend? Ayan, meron tayong makakapanayam mamaya para
isulong naman yung agritourism. Yan yung nauuso ngayon no, lalo na sa mga kabataan. Kasi hindi na lang sila yung para magpunta ng isang lugar at magmasid, kundi sila rin ay nagpupunta na sa mga tourist destination. Ang purpose is to experience, no? Yung kumbaga meron silang iba pang pwedeng gawin that at the same time makakatulong sa kanila and sa environment. Kaya nga po yung agritourism isa po sa mga umuusbong sa sektor po ng turismo ng ating bansa. Mamaya meron pa tayong karagdagang detalye na malalaman dyan mula po sa Department of Agriculture. Samantala, punta muna tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-22 sa buwang ito ng Agosto taong 2024, pasaporte ni dismissed Mayor Alice Guo nakatimbre na sa Interpol. DWIZ Balita. Siphoning o paghigop ng kargang langis sa lumubog na MT Terra Nova nasa full operations na. DWIZ Balita. 1,000 pisong monthly pension para sa mga senior citizen ikakasa sa 2025. DWIZ Balita. At good news po sa mga mahilig magbakasyon, abay presyo po ng pamasahe sa eroplano bababa sa susunod na buwan. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, itinimbre na ng Department of Foreign Affairs sa Philippine Center for Transnational Crime, International Criminal Police Organization, ang pasaporte ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ng kanyang pamilya. Ito pong ibinunyag ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros kasabay ng pag-welcome nito sa kautusan ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa DFA at sa Department of Justice na kanselahin ang pasaporte ni Guo. Ayon sa Senador, lumiham ang DFA sa National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration noong Hunyo 26 at Hulyo 9 o July 29 para po patunayan na minisdeclare ni Guo ang kanyang identity at citizenship. Gumawa na ang DFA Office of Consular Affairs ng precautionary measure para mapigilan ang pag-issue ng bagong pasaporte. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nagpapatuloy na o nasa full operations na ang siphoning o paghigop sa mahigit 1.4 million liters na industrial fuel oil na karga ng lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ayon kay Philippine Coast Guard, Bataan Station's Lieutenant Commander Michael John Encina, target na maisagawa ang siphoning sa loob ng 2 linggo kung saan 200,000 litro na langis ang sisikapi na mahigop kada araw. Batay sa huling datos ng PCG, umabot na sa 47,000 litro na langis ang nakolekta mula sa lumubog na motor tanker. Nilinaw naman ni Commander Encina na hindi purong industrial fuel oil ang makukuha mula sa lumubog na barko dahil nahaluan na ito ng tubig dagat. DWIZ Balita. Latest naman mula sa Filipino Mirror, naglaan ang gobyerno ng 49.8 billion pesos para sa social pension for indigent senior citizens o SPISC. Ito po ay ayon sa DBM o Department of Budget and Management kasunod ng pagkapatupad ng Republic Act number 11916 na layong doblehin ang monthly pension ng mga mahihirap na senior citizen o gawing 1,000 piso mula po sa dating 500 piso lamang. Kaugnay po nito, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na kasama po ang SPISC sa National Expenditure Program para sa taong 2025. Inaasahan naman na sa susunod na taon ay mabebenepisyuhan ng programa ang mahigit 4 na milyong indigent senior citizen. DWIZ Balita. Tanggap po tayo na report mula sa labas ng himpilan. Yung pong hacking sa website ng Senado, abay wala raw pong dapat na ikabahala. Ang detalye po ng balita mula kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Walang dapat ikabahala sa nangyari na hacking
sa Senate website kahapon. Sa statement na ipinalabas ni Senate spokesperson Attorney Arnel Banyas, kinumpirma nito ang pahayag ng DICT tungkol sa nangyaring hacking sa website ng Senado. Gayunman, ang mga username at log sa anyang nakuha mula sa Senate SharePoint ay mga account na ginagamit lang para sa pag-upload ng mga public documents. Sinabi ni Banyas na ang mga nahak na datos ay wala namang may dudulot na security risk at walang anumang sensitibo o confidential data na apektado. Ayon na kay Banyas, ang mga na-access na dokumento ay ang mga transcript ng committee hearings, journal ng plenary session at iba pang legislative documents na para naman talaga sa public consumption. Katunayan, mga dokumentong ito anya ay pwedeng hingin ng sino man kapag hiningi sa Senado. Sa uli, tiniyak ni Banyas na patuloy na tinitiyak ng mataas na kabulungan ng Kongreso na mananatiling ligtas at protektado ang Senate website. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng DWIZ Balita. Latest pong muli mula sa Filipino Mirror, bababa ang pamasahe sa eroplano sa susunod na buwan. Ito ay makarang ibaba ng Civil Aeronautics Board sa Level 5 ang fuel surcharge para sa domestic at international flights mula September 1 hanggang September 30. Sa ilalim ng Level 5, ang fuel surcharge para sa domestic passenger flight ay nagkakahalaga ng 151 hanggang 542 pesos. Depende po yan sa layo ng lugar. Habang ang international flights naman ay aabot po ng 498 pesos and 3 centavos hanggang 3,703 pesos and 11 centavos. Pinalalahanan naman ng CAB ang mga airline na nais magpatupad ng dagdag na surcharge fee para sa naturang buwan na maghain ng application bago maging epektibo ang naturang fuel surcharge rates. DWIZ Balita. Tanggap tayo muli ng report mula sa labas ng impilan. Barangay Public Safety, pinatututukan ng PNP Chief. Ang ulat hatid ni Patrol Number 17, Jopel Peleño. Jopel? Naglabas ng kautusan si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil para sa lahat ng police unit sa bansa na pagtuunan ng pansin ang barangay public safety nakasaad sa direktiba na dapat na paigtingin ang security operations sa mga barangay lalo na sa mga most vulnerable communities, kabilang na dito ang mga geographical isolated at disadvantaged barangays. Dahil dyan tiyak ani Marbil na higit na mapalalakas ang kanilang programa na pulis sa barangay na malaking tulong sa pagbaba ng crime rate, paglaban sa terorismo at iligal na droga. Kaya naman ipinag-utos din ni General Marbil ang paggamit ng RPSB strategies sa buong bansa upang masiguro na higit na mararamdaman ng publiko ang kaligtasan sa bawat komunidad o barangay sa ilalim ng pangangasiwa ng PNP. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Salamat sa iyong report, Jopel Peleño. At meron palang binabantayan na tropical cyclone sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Pag-asa. Makuha nga natin yung Pag-asa para din dun sa outlook nitong paparating na long weekend. Bukas yan hanggang sa araw ng Lunes. Batay po sa kanilang inilabas na daily weather forecast, kanina pong alas 3 ng madaling araw ay namataan yung tropical storm Shanshan. Yan po ang international name, Shanshan. Sa layong 2,140 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na aabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ang tropical storm Shanshan sa direksyon na west-southwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayun, ang tanong kaya, actually malayo pa naman ito, 2,140 kilometers ang layo mula sa silangan ng Central Luzon. Pero may chance kaya ito na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at kung papasok man ay kailan at ganyang nasa ibabaw pa ng karagatan ang bagyo, may chance po yan na lumakas
habang kumikilos papalapit ng Pilipinas. Malaman po natin ang karagdagang detalye. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Chanel Dominguez ng Pag-asa. Maganda umaga po, Chanel. Magandang umaga din po at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin dito sa DWIC. So, meron po tayong easterlies or mainit na hangin na malialinsangan na nanggagaling sa Dagat Pasipiko ang umiiral dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Dahil po dito, asahan po natin yung buong bansa po natin makakaranas na mainit at malinsangan na tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. So ngayon, meron tayong binabantay yung bagyo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ito'y huling nabataan sa layong 2,140 km east ng Central Luzon. So ngayon po, masyado po itong malayo sa ating kalupaan at wala pong direktang epekto dito sa ating bansa. Ma'am At Chanel. Yes po. Yung bagyo na nabanggit nyo, Tropical Storm Shanshan. Shanshan, Opo, opo. ang international name. Yan po ba ay may tsansa na pumasok ng PAR? Nakikita po namin wala po at magre-recurve din po siya papunta din po ng Japan. Ayun. Pero kamusta po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong long weekend? Ayun po, asahan po natin dahil nasa tinatawag po tayong monsoon break or wala pong epekto po sa atin ng southwest monsoon or ang habagat, kaya asahan po natin magiging mainit at maalinsangan po yung ating tanghali hanggang hapon dulot po nitong easterlies or yung mainit na hangin po na nagagaling sa Dagat Pasipiko. So, ideal ang panahon, ma'am, para sa mga gustong magbakasyon. Ano po? Yes po, pero asahan din po natin mataas po yung chance ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi po dulot ng mga localized thunderstorm. Kaya magdala na rin po yung mga kababayan po natin ng payong pananggalang sa init na rin po tsaka sa ulan sa hapon. Ma'am, yung area ng ng Taal Volcano, kasi may na-monitor ulit na volcanic smog po dyan. Kamusta po ang magiging lagay ng panahon? Same po sa ating dito sa Metro Manila, magiging maaliwalas naman po ang kanilang panahon po. Yung sa Canlao naman po? Ganun din po, magiging maaliwalas po ang ating panahon. Kasi nga naka-monsoon break, po? Opo. Kasi naging blessing in disguise yung malakas na ulan nung Lunes, kaya na-dissipate yung volcanic smog. Yes po, opo, yung localized thunderstorm po yun na naka-apekto po sa malaking bahagi po ng NCR po natin. Ayun, so posible pa rin, magdadala Yes pa po. rin. Yung mga lugar na, ma'am, na posibleng asahan na po natin, na dadayuhin ngayong long weekend, yung Baguio City, dyan po sa Cordillera Administrative Region. Ano po ang weather forecast? Asahan po natin, magiging bahagya hanggang sa maulap po yung kanilang kalangitan, pero may mga isolated rain showers din po at mga localized thunderstorm po sa hapon at sa gabi po. Okay po. So buong bansa, ma'am, itong nararanasan nating monsoon break. Yes po, opo. Okay po. At kung umulan man, yan po ay dahil sa localized thunderstorm. Yes po, opo. Okay po. Marami pong salamat, Ma'am Chanel. Maraming salamat din po. Magandang umaga po sa inyo. Yan po si Ma'am Chanel Dominguez, ang weather forecaster mula po sa Pag-asa. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas. Ganap ng 6:23 ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:28 ng umaga. Saan nyo ba balak magpunta ngayong long weekend? Naghahanap ba kayo ng mga makabuluhang gagawin habang kayo po ay nasa bakasyon? Yan po ang ating pakay sa ating makakapanayam mula po sa Department of Agriculture dyan sa DAR. Yung may lugar doon na madalas puntahan bukod po sa lungsod ng Baguio, yung Atok. Di po ba yung North Blossom Flower Farm? Hindi ako nagkakamali, Kasi sikat na sikat yung flower cabbage, yung malalaking flower cabbage doon po sa Atok. Kaya lang alam ko nung kasagsagan nung tag-init, di ho ba na naapektuhan po ang Cordillera Administrative Region ng wildfire, ng forest fire. Kaya pansamantalang isinara yung ilang mga
tourism destination doon sa Cordillera. Malaman natin mamaya, kamustahin natin yung ilang mga sikat na tourism destination after nung wildfire na nangyari po nung kasagsagan ng El Nino phenomenon. Pero habang tayo po ay naghihintay, yung palang Kamara de Representantes sa huling pagbasa, sa ikatlo at huling pagbasa, ay inaprubahan na po yung pagpapataw ng tax exemption sa mga cash grants at prizes na natanggap ng mga national athletes at coaches. Layon po ng panukala na amyendahan yung Republic Act No. 10,699 on National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Di ba? Bumuhos po kasi yung mga donasyon, yung mga reward, mga regalo para po doon sa mga nagkamit ng medalya sa Paris Olympics. Yun nga lang, may donor's tax po yun eh. Walang babayarang buwis sina Carlos Yulo. Yun nga lang, on the part nung nagbigay, nag-donate, ayun, meron silang kailangang bayaran na kaukulang buwis. Pero isinusulong po na malibre yung mga incentive na yan sa pagbabayad ng buwis. At sa ilalim nga po ng panukala na pinaburan ng 203 mambabatas, wala pong tumutol dyan sa nasabing panukala during the third reading at wala ring nag-abstain. Sa ilalim po ng panukala, isinusulong po na malibre sa buwis, ano-ano yan, kabilang po dyan yung national o local taxes, fees and charges, ang lahat ng insentibo, rewards, bonuses, donations, regalo, endowments at contribution. Galing man po sa pribado o public entities na ipinagkaloob sa mga atleta. Yan. Para mas marami nga namang mahimok pa na magbigay ng reward at ng incentive doon sa mga nagdadala ng karangalan sa ating bansa. Ayun, para nga naman and at the same time, marami rin pong mai-inspire na mga atleta and talking about mga atleta at itong mga sports event na to, ongoing po yung idinaraos na ROTC Games. Yan po ay national leg sa iba't ibang mga lugar sa Cavite. Mamaya ay atin pong pupuntahan si Alexa Avila para bigyan po tayo ng detalye. Kasi may mga sports event na po na nagagawa ng medalya. May mga itinanghal na po na kampyon sa ilang mga sports event. Kahapon, inilahad po namin sa inyo, doon sa table tennis, meron ng nabigyan ng medalya at doon sa swimming event. Yan, mukhang De La Salle University yung namayagpag dyan sa swimming event kasi 3 medalya, tig-3 medalya yata yung nakuha nung 2 atleta galing sa De La Salle University para po sa men's at women's category. Yan ang atin pong aabangan sa report po ni Alexa Avila. At good news po ito, ito inilabas ng Civil Aeronautics Board na bababa ang pasahe sa eroplano sa darating na buwan, sa susunod na buwan, September, dahil po ibinaba sa level 5 yung fuel surcharge para po sa domestic at international flights mula September 1 hanggang September 30. Ito kaya ay resulta ng pagbabari ng presyo ng langis sa ibang bansa. Yung palang passenger flights para po sa domestic, pinapatawan po pala yan ng 151 hanggang 542 pesos na fuel surcharge. At yun namang international flight, 498 pesos hanggang 3,703 pesos naman ang ipinapataw na fuel surcharge. Ayan, malaki-laki rin po yun 3,700 pesos kung malayo siguro itong inyong babiyahiin. Ayan yung ipapataw na na fuel surcharge. At ito na nga po yung ating inaantabayanan dahil po magsisimula bukas yung mahabang weekend sa bansa. Ang isa sa puntahan, kung ikaw ay panorte, ano pa nga ba? Di yung lungsod ng Baguio, yung area pong yan sa Cordillera Administrative Region. At nauuso po ngayon yung tinatawag na agritourism. Yan. Kaya may mga may mga may mga farm resort, Kasi nga ang mga tao ngayon naghahanap na ng naiiba, ng unique experience kapag sila po ay magbabakasyon. At kaugnay po niya, nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Jonathan Lianes, ang Public Relations Officer ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section
ng Department of Agriculture ng Cordillera Administrative Region. Ano kaya yung kakaiba no pag sinasabi nating agritourism? Yun. Makakapagtanim kaya yung yung turista o kaya sa Baguio di ho ba uso yung dun sikat po yung strawberry picking. Yan, makakapag harvest ba sila? Mararanasan ba yan ng turista na makapag-harvest? No? O may mga training tungkol sa agriculture. Ayan, malaman natin yan mula po kay Sir Jonathan Lianes. At kung kayo ay aakyat po ng Baguio, although ito i-implement pa naman mula August 31, wag niyo pong kalilimutan na dapat meron na kayong RFID. Dapat valid RFID, hindi po palyado, working po dapat 'yan. At dapat din po meron kayong sapat na load sa inyong RFID kasi kung hindi, may kaukulang multa po na naghihintay doon sa mga kulang ang load at doon sa mga wala pang RFID, sa mga dadaan po sa mga expressway, SLEX, SCTEX, ano pa ba? Skyway, ayan, kasi ginagamitan na rin po yan ng RFID. At syempre yung NLEX, para doon sa mga patungo sa northern part ng ating bansa. Yan. Kaya importante po na meron po kayong, tiyakin nyo po na merong sapat na load yung inyong RFID para iwas abala na rin ho. Kasi malaki-laki rin po yung multa nasa 500 pesos kung di ako nagkakamali, hanggang 5,000 pesos yung multa na ipapataw. Kaya para iwas abala at hindi naman po kayo mabawasan ng magbayad ng malaki-laking multa, tiyakin nyo po na may sapat ang inyong RFID load. At nasa linya na po ng ating komunikasyon si Sir Jonathan Lianes ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region. Sir Jonathan, good morning po. Hey, good morning, Cecil. At siyempre sa iyong mga taga-pakinig. Naku, napaaga ho. Ang aming tawag ngayon, alas 6 ng umaga, pero maraming salamat po, Sir Jonathan. Ang Benguet po, actually hindi lang Benguet, marami ng lugar sa Cordillera yung umuusbong ang sektor ng tourism, pero particularly sikat po yan sa agricultural tourism. When we say agricultural tourism, sir, ayan, how unique it is kumpara po dun sa mga nakagawian nating mga tourism destination na beach, ayan. Oo, on the side of the Cordillera Administrative Region, like for now, ngayon, Cecil, andito ako ngayon actually sa Tabuk City, Kalinga, kasi meron kaming activity ng Department of Agriculture. Pero one of the features ng agriculture tourism is yung mga flower farms, like for instance dyan sa sa lalawigan ng Benguet, yung sa Atok, yung Sakura Farm, yung Northern Blossom na actually pinupuntahan ng ating mga kababayan na nagbumula dyan sa NCR, sa southern part. Imbis na magtagal sa Baguio City, they opt to go to sa Benguet, dito sa may Atok, which is around parang 1 hour from Baguio City. Good road naman siya via Halsema Highway, which is the national road linking Benguet Province and Mountain Province. So sementado yan, and yan yung napapansin nating isa sa mga dinadayo ng ating mga kababayan ngayon na nanggagamit din sa Kamaynilaan. Actually, pinapakita nga namin ngayon, sir, dito yung mga litrato yung mga ibang lang lugar na inyong nababanggit na dyan sa area ng Atok. Kasi yung Baguio, sir, medyo congested pagka ganitong panahon. Di ho ba? Masyadong maraming tao. Hindi mo na ma-enjoy yung mga yung mga sikat na puntahan ng mga turista po doon. Kaya marami, they opt another place where pwede po silang magkaroon ng ng mas tahimik na environment na malapit din sa nature. Oo, correct. And ang naman, ang lungsod ng Baguio ay wini-welcome yun kasi
because of the congestion. Actually, kanina bago tayo impapawid, nagtanong ako doon sa mga tropa natin, mga taxi driver sa Baguio. Ang tanong ko nga, ay, kumusta ang turista diyan? Sabi sa akin sabi ka Manong, traffic pa rin. Ibig sabihin nandiyan pa sila. Hindi lang nandito pa sila, meron pa dumating. Ika. Naku, So, ibig sabihin, pagka long weekend, Baguio City actually now, dati meron yung peak season. Merong within the week, ang mga turista, dahil malapit na nga ang Maynila, which is 3.5 to 4 hours via NLEX Tiplex, is napakadali na lang puntahan. Yes, opo. So, Araw-araw, peak season na po araw-araw. All year round. All year round na po ang peak season sa Baguio, Umulan at bumagyo, peak season pa rin. Ang marami diyan Cecil, nagpupunta doon sa amin sa Baguio City, yung ang kalimitan diyan ay mga lakbay aral ng ating mga kababayan. Marami Ano yung bilang lakbay yan. aral, sir? Yung mga puntahan ng mga government, yung mga local government units. Yung may tawag ho dyan yung MICE. May tawag ho dyan. yung MICE mga- yata yung tawag nila dyan yung international, yung mga convention na isinasagawa. So, yun po ba yan, sir? Oo, yung mga local government units, pag nagsa-seminar, ay dito nagtutungo sa Baguio City. Yun. So, di ba, yung mga iba, nagpupunta ng Tagaytay, nagpupunta ng dyan sa Naga. Pero malaking bilang na nagpupunta rito ay yung mga local government units na Actually, hindi nga lang po LGU. isang linggo. Kasi yung Baguio, Oo. sir, and some areas in Cordillera, yung mga gustong mag-retreat. Kasi marami rin po retreat houses po dyan Kasi nga although ang mga 5-star hotel is only located in Baguio City, pero sa mga neighboring provinces is more on yung mga homestay. Di ba, nung nakaraan linggo, ikaw na-experience mo yun, nung nagpunta ka ng Sagada, mas Transient. more on homestay yung billeting, Although merong mga, like for instance in Sagada, may mga hotel, pero kumpara sa Baguio City, of course, it's different. It's more on homestay. So, nababanggit ko nga ay, hindi lamang yung mga nagmamay-ari ng mga establishmentong paupahan ang nakikinabang, kundi pati yung community. Ayun. So, meron po ba dyan, sir, kasi we're talking about agritourism. Meron po bang pagkakataon na yung turista pwedeng makapagtanim, kung gusto niya ma-experience o makaani kasi po sikat lang ang Cordillera pagdating po sa mga yan po yung isa sa mga nangungunang supplier pagdating sa mga gulay, at prutas na rin ilang prutas. May mga ganun po bang option para sa mga turista? Yung mga gustong mag-harvest ng strawberry o ng orange, ganyan po. Oo, para sa kaalaman natin mga kababayan, ang Cordillera Administrative Region, which is composed of the provinces of Abra, Kalinga, Apayao, Benguet, Ifugao, and Mountain Province including Baguio City. Pero Benguet in particular produces 80% of the vegetable requirement of the country. Sabihin, 80% ng semi-temperate vegetables ay nagmumula dito sa lalawigan ng Benguet na ikinakalakal dyan sa Maynila. Doon sa tanong mo na yung na-experience ba nila yung pagtatanim mismo, meron tayong mga flower gardens, like for instance in Ato, na maaari i-consider na learning site.
pagka yan po ay in-identify ng agriculture, yung ATI natin, Agriculture Training Institute ng Department of Agriculture, nasa ilalim po yan sa mga proseso na maaring gawin pong learning site ng ating mga kababayan, ng kagawaran, para po ma-experience ng ating mga kababayan yung pong paano po ba maging isang magsaka, lalo na dito sa lalawigan ng Benguet, yung pagtatanim ng gulay, Cecil. Ayun. And talking about ano na rin po, gulay. Kamusta po ba ang harvest sa mga gulay from Cordillera ngayong nag-uulan ho? Alam mo, it is normal, considering the fact that noong mga nakaraang linggo ay isa ang Cordillera Administrative Region sa medyo nakaranas ng epekto ng bagyong Karina. Maayos naman po yung ating supply ng gulay dito sa Baguio City, Benguet in particular, no? Dito sa Natividad mismo. Maayos po naman yung ating supply. The last 2 or 3 weeks, meron po tayong yung supply ng cabbage. Marami siya, pero yan po ay dulot nung yung pagkakabalam sa delivery. So, kaya na-experience sa ating mga kababayan yung may nagsasabi daw oversupply. Pero yan po actually delayed delivery na ating pong ipinarating dyan. Kasi kung matatandaan, di ba, Cecil, dyan nga mismo sa Maynila, nabaha kayo. Hanggang NLEX, nabaha. Kaya dito naman sa amin, nagkaroon din kami ng landslide. Oo. Kaya nagkaroon ng delay sa delivery ng pero ngayon, gulay patungong normal na siya. Ngayon, normal na siya. Good, normal na siya. sir. Oo. Okay po. Mm-mm. Okay, maraming salamat, Sir Jonathan. Cecil, kukunin ko lang itong pagkakataon to para doon sa ating mga kababayan and sa inyo na rin para po malaman niyo yung pinakahuling presyo ng gulay sa lalawigan ng Benguet. Alam niyo yung pong Facebook page ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center, i-con nyo lang po yan. Malalaman niyo po yung yung presyo ng gulay po rito. Oo, yung present na presyo ng gulay dito at kumpara dyan sa Manila. Kaya kung meron kayong mga iscan nyo lang po. Para ma-connect din po yung mga consumer direkta from the farmer kukuha ng supply. May ganun din hong option. Ayun, ayos. Okay po, para hindi na dumadaan sa middleman, Yes, oo. Para malaman niyo po kung ano po yung present na presyo dito at magkano po yung tinutubo ng mga tubong laway. Tama sa Maynila. Para rekta ng nakakakuha ng supply mula sa mga magasaka. Opo. Yun po yung gusto nating maiparating sa ating mga kababayan na at para magalit na rin po kayo dyan sa mga middleman na sobrang tumubo. Grabe. Halos 100% po ang tubo ng mga tubong laway nakakaawa po yung ating mga magsaka dito sa Cordillera pagka ganoon. Sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center ang Facebook name niya, and yung baptisi po is actually the biggest Agri-Pinoy vegetable trading center in the country, Cecil. Okay. Maraming salamat, Sir Jonathan. I-announce namin yan from time to time po dito sa aming programa. Marami pong salamat. Okay, sa ngalan ng ating Regional Executive Director, Atty. Jan Dawayan, at ng ating hepe ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, si Dr. Aida Pagtan. Maraming salamat ulit, Cecil. Alright po. Yan po si Sir Jonathan Lianes, ang Public Relations Officer ng Department of Agriculture sa Cordillera Administrative Region. Magbabalik po ang programang Usapang Tol, ang oras sa buong Pilipinas, ganap ng 6:49 ng umaga.
Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at kagaya po ng ating nabanggit kanina, no, ongoing yung mga sports event para po sa ROTC Games National Championship at para po tayo ibigyan ng update kaugnay po ng palarong yan ay makakasama na po natin si Alexa Avila mula po sa lalawigan ng Cavite. Ayun, ilan na kaya yung mga nabigyan na medalya at ilang mga sports category na yung merong itinanghal na kampyonato. Tatagal po yan hanggang sa araw ng ng Sabado. Yan. Buong linggo po yung aktibidad na yan. National Championship na po ng ROTC Games. Very well attended po yung sports event na yan dahil ito yung ito yung pagkakataon na yung mga eskwelahan sa collegiate level, colleges and university nagkikita-kita at nagkakaroon ng interaction sa sports. At kaugnay po niyan ay nasa linya na po ng ating komunikasyon si Alexa Avila. Good morning, Alexa! Ay, good morning, Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Tol dito sa DWIC. Andito tayo ngayon sa lalawigan ng Cavite para iulat yung mga pinakahuling kaganapan sa Philippine ROTC Games 2024 National Championships na ginaganap dito. Sa kasalukuyang medal tally, nangunguna ang De La Salle University na may kabuuang 15 medals, 14 gold, 1 silver, and 0 bronze. Sumusunod naman ang Rizal Technological University Boni Campus na may 20 medals. Kabilang na dito ang 3 golds, 11 silver, and 6 bronze. Sa pangatlang pwesto naman makikita ang Virgin Milagrosa University Foundation Incorporated na nakakuha ng 3 ginto at 1 silver. Samantala sa talaan ng mga medalya bawat sangay ng serbisyo natin, ang Army ang nangunguna na may kabuuang 41 medals. Meron silang 7 gold medals, 20 silver, and 14 bronze medals. Kasunod naman ang Navy na may 36 medals at ang Air Force na may 22 medals in total. Sa larangan naman ng Taekwondo, which is isa sa mga pinakabagong event dito sa Philippine ROTC Games ngayong taon, ang gintong medalya ay napunta sa koponan ng Tarlac State University na kinabibilangan ni Kiana San Juan, Rowan Manalansan at Gian Raambonanza. Nakuha naman ng West Visayas State University Main Campus Air Force Visayas ang silver. Sa individual event naman ng Taekwondo, pasadahan na rin natin. Yes, go ahead, Alexa. Pagdating sa men's, naghakot ng 3 gold ang De La Salle University matapos manalo ni Mozart Adviento, Jeff Reniel Kayanan at Ron Joshua de la Llarte. Ang ibang mga eskwelahan na nanalo ay RTU Boni, University of Makati, and Maritime Academy of Asia and the Pacific. Gaganapin ngayong araw ang awards. Alexa, itong De La Salle University ay Manila ito o Cavite base? This is Manila, Miss Cecil. Wow, grabe ha. 14 na gold. Yes, Miss Cecil, talagang hakot sila ng mga gold awards. Actually, Miss Cecil, naganapin ngayong araw yung awarding ceremonies ng swimming competition sa De La Salle University, Dasmariñas at ng Taekwondo sa City College of Tagaytay. So, dito sa swimming competition, naghakot din, na-report ko na rin kahapon na yung De La Salle University Manila ang naghakot din ng mga gold medal sa swimming competition. At ngayong araw, Alexa, we expect na may mga naka-line up pa na mga laban para sa iba't ibang mga sports. As early as 7 a.m. pala, tinitingnan ko itong schedule, Alexa. Meron na magsisimula ng as early as 7 a.m. Batay dyan sa kanilang schedule. Oo, alas 7 na Yes, Miss umaga Cecil. itong kickboxing. Aba, may kickboxing pala dyan, ano?
Yes, Miss Cecil. Actually, bukas na rin ang awarding ceremonies para sa iba pang mga laro tulad ng arnis, Oo. athletics, basketball, boxing, chess, kickboxing, sepak takraw, table tennis, target shooting, and volleyball. Ayun. Pagka bukas pala Alexa, baka may ma-interview ka dyan na coach at atleta, yun, ma-play natin dito sa ating programa, Alexa, para din malaman natin, kung sa mga atleta mismo at coaches, yung kanilang experience dyan sa ROTC Games. Kasi who knows, Alexa, yung mga atleta na nako-cover mo ngayon dyan, sila pala yung magiging pambato natin sa Olympics, sa mga Olympics na darating. At sila pala ang magdadala ng panibagong medalya para sa Pilipinas. Yes, Miss Ayun, S. dyan yung hanay ng mga kabataang yan. Pero we would also, actually very diverse yung composition ng mga medal standing. Kasi merong galing sa Metro Manila, meron ding galing sa ilang lugar dito sa Luzon. Alexa. Yes, Ayun. Miss Cecil. So aabangan natin kasi ito merong galing sa Lipa. Ayun, yung medal standing. Meron palang Mindanao din namamayagpag din yung sa medal standing ang Mindanao State University nakapagkamit Yes, na rin Miss ng Cecil. meron na ring medalya, number 10 sila sa medal standing. So, ayan, bukas Alexa, ibibigyan mo ulit kami ng mahalagang update tungkol dyan sa ginaganap na ROTC Games. Yes, Ayan, Miss Cecil. mag-iingat ka Magandang dyan, umaga Alexa. po at maraming salamat. Ayan, si Alexa Avila, nagre-report po ng live mula sa lalawigan ng Cavite. Samantala, ipuntahan na po natin ang mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. A quote to live and share. Do not try to live by the standards of this world, nor by the expectations of other people. Remember that a person who follows the crowd usually gets lost in it. Just be yourself and do what makes you happy as long as you do no harm to others. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. At sumayin niyo po isang oras na balitaan at talakayan dito po sa programang Usapang Tol sa ngalan po na nag-iisang tol ng bawat Pilipino. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, antabayanan ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga, dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat Pilipino.